Hindi ako nakano. Check natin. Okay na po. Live na. You know? Hello! Good afternoon, Batang Balintawak family, IBMAC family. Andito po ulit tayo sa Integrated Bagsakan Multi-Agency Collaboration na pinag-uusapan ang mga issues sa ating agri-trading, logistics, food supply chain, at sa iba-iba pang problema o solusyon na pwede nating gawin in the future sa ating food supply chain dito po. So muli, at sa iba-iba pang problema o solusyon, operation manager ng Batang Balintawak, kasama natin ang team gawin dito ngayon. So muli, sales si Sir Jerry. Sir Jerry, baka gusto mo magsalita kahit pa paano, Sir Jerry. Ayun pala, wait lang po pala. Mic test po pala muna tayo. So, sorry. Tita Tess, pa-mic test po, Sir Jerry. Ayun pala, wait lang po pala. Mic test po pala muna tayo. So, mic test, mabuhay. Yon, napakagandang Tita Tess Molina natin. Sir Jerry, ang poging-poging Sir Jerry natin. Pa-mic test po. Good afternoon po, mic test. You know? At ang ating bisita, Ma'am Jade from UK pa yan, no? Pa-mic test mo ako, Ma'am Jade. Testing mic. Yun. Okay. So, sir, meron tayong support na si Sir Saldi and Sir Angelbert. Ang hirap na Sir Bert, ating IT and SOCMED consultant. Nandyan po sila sa likod natin. So, yun, napakilala na ako. Erin Negrito po ulit, Operation Manager. Pag-uusapan natin ng food technology. Disposer ng baptisi and farmers ng bugyas. Yan po yung topic natin for today. So, Sir Jerry, pwede kang magsalita kahit konti lang po. Ikot tayo. Good afternoon po sa inyong lahat. Actually po, yung mga bagsakan sa Northern Luzon, so napuntahan na po namin. Gawa na rin kami ng mga research and study regarding din po sa mga process, sa mga flows. So ngayon po, i-discuss namin through in actual na nandiyan po si Ma'am Joren para tulungan tayo maipaliwanag. Step by step. So ngayon po, i-discuss namin through Thank you po. in Jerry. actual na nandiyan po si Ma'am Joren para tulungan tayo maipaliwanag. Step by step para sa ating so ngayon po, mga i-discuss namin through Okay, maraming salamat po. Back again dito sa Integrated Bagsakan Multi-Agency Collaboration Group. Shout out po sa lahat ng ating followers at saka sa ating mga viewers. Shout out po sa Aritao Trading Post, kila Verbosan at saka kila Diyos at kila Mayor. Shout out din po sa ating Kasosyo Malupit Group, Kasosyo Arvin and Dagang. You know? Dagang. Thank you. Kasosyo of Tambayan and Dagang and the School of hindi ko naman masabi School of Rock, ano sabi na? School of Rock Entrepreneur. Yan. So yan, shout out din po sa aming mga mabuting taga-subaybay na si Kasosyo Elmer dyan sa California, si Kasosyo Chedi, si Kasosyo Warren at saka ang ating mga kasama dyan sa Pangasinan, Israel team, kay Jan at saka kay Ma'am Teresita Hison, yung ating guest speaker last time, at saka si Kuya Ber Duran sa Department of Agriculture and Bureau of Fisheries. Sino pa ba ang pwede kong i-shout? Maraming salamat po. At saka sa aming mga masugid na customer na mga bago, mga luma, shout out po kayo. Hindi ko naman banggit. Mamaya babanggitin kayo ni Jerry. At shout out po dun sa aming mga team, kasama si Ma'am Carol sa head ng accounting at sa logistics si Mang Dennis at sa team ng operation ng Batang Balintawak, Diyos, kay Christina, kay Ma'am Rhea, marami pong salamat na dito kayo. Keep on going lang. So yun. Thank you. Yun, no? So, yun, shoutout po pala dyan sa mga patuloy na sumusuporta dito sa aming IBMAC forum na ginagawa namin every Wednesday. Sa mga meron po kaming promo, still ongoing pa po yung Siargao po namin, raffle ticket. Kung kayo po ang mabubunot, meron po kayong 2 raffle ticket, i-share nyo lang yung live
tatag nyo lang po yung mga friends nyo and mag-comment lang din po kayo sa aming page. So, yun, ipapakilala ko na yung ating guest speaker na ayun, ang from UK pa to and may experience ng farming sa Bugyas and meron din silang podcast or The Podcast Philippines yan. Suportahan niyo po yan. Meron na ako dyan, episode 7 ba yun, kasosyo? Or Ma'am Jade. Meron na ako doon, si Tita Tess na doon. Nanggugulo kami doon. Nanggugulo talaga. Doon naman kami lumalabas. So, yun yung network na ginagawa namin. Eto naman, sila naman yung bumisita dito sa aming IB Mac Forum. So, muli, si Ma'am Jorian Jade ng UK and former farmers ng Bugyas. Ang tama ba? Farmer po, no? Yes, thank you, Sir Erwin. Truly, my name is Jade. Yes, we have a podcast too. And then, thank you for kidnapping me. Well, actually, my mother is going to representing, kaya lang ngayon, medyo nagka-problema. So, pauwi na actually sila. I hoping na makahabol sila, no? Though as for my background, farmer po kami ng Benguet, doon po ako lumaki, and then nakita ko kung paano po talaga yung doon, yung kalakaran at kung paano, pati rin nga pala sa pag-dispose ng mga product sa trading post. Doon nga rin po kami naglalagi dati nung bata kami, kasama yung mother namin. So far, nag-chat yung kapatid ko, pauwi na sila. I hope really na makahabot sila. And thank you and hope we have a better discussion about this. Thank you. So, yan, Tita Tess, do the honor. Kung ano bang gusto mong umpisahan dito, medyo, isi-shake lang natin yung kaba natin, lahat. Shake muna tayo ng kaba. Ano ba yan? Hanggang ngayon ba naman kinakabahan? Kaya-kaya niya na yan. So, naman, sige, para ma-shake off yung ating mga kaba, no? Magpapatawa sana ako, kaya lang ayoko naman. Yan. Okay, go tita. May question lang muna tayo dito for our guest speaker. Kanina kasi Jade, hindi ko naintindihan kung ano yung ano nga pala pangalan niya? Yung pangalan ng lugar? Baptisi or Benguet Agri Pinoy Trading Center. Shoutout po sa mga natin diyan, trader, farmers, disposer. Sa namumuno na Baptisi, shoutout po. Yan. God bless po. Galing po kami dyan. Okay, thank you. Tapos yung lugar nyo, saan yung lugar? Bugyas po. Nagpa-farm sila sa Bugyas. Yung kapatid ko. So far kami rin, nagpa-farm kami sa Paway. Atok yun po. Tapos, sa Trinidad din po. Nagtatanim din po kami dati doon. Hindi lang yun. Mga strawberry din. Tsaka bulaklak talaga dati. Yung tinatanim namin din. Tsaka yung parents. So Jade, kwentuhan mo lang kami kung paano nagsimula ang Baptisi. Kailan nagsimula sila? Sinong mga kasama dyan sa group o sa cooperative o dun sa family run o private run ba siya? So, kwentuhan mo kami tungkol sa Baptisi. Yun lang. Ang natin, sana makadating talaga sa mama ng kapatid ko since hindi ko masyadong alam yan. Kasi nung andun pa ako high school, ginagawa pa lang yan. Nung umalis ako, yun daw yung Baptisi. Pero ang sabi, pangalawang trading post yun. Kasi yung unang trading post natin, sobrang ang dami-dami na. Hindi na nakakaya. So nagkaroon ng isa pa. So ano yung unang trading post ba? Ano ba yung unang sa trading post? Yung literal na nasa Trinidad. Trinidad silang dalawa, pero yung may main, yung pinaka-main talaga na old na yun. Tsaka bago lang yung isa. Hindi lang bago. Matagal na yun, pero parang pangalawa lang. So parang siyang naging mother o sister, parang gano'n. Sister company. Parang gano'n. So tapos paano ino-operate paano yung operation sa Baptisi? Ay, talaga. Masyadong technical para sa akin. Pero I'm pretty sure na parang sa trading post yun, doon lang din binabagsak yung mga yung mga products nila. Galing sa iba't iba rin. Kasi we have 13 municipalities. Iba-iba rin naman kasi saan nanggagaling yung mga produkto. Ganun po.
So assuming lang siguro ko, nag-a-assume ako na yung to summarize yung nakwento mo na matagal na pala yung La Trinidad at tapos nag-branch out siya o sabi dahil sa dami yung demand o yung activity nagkaroon ng additional na parang sister company o sister na cooperative o na isang facility. So yun nga yun dumating. So yung ina-assume ko rin naman na yung mga kasama dun sa disposer na yon o dun sa isang grupo na yon, mga direct na farmers na siya o paano yung ina-assume ko rin na galing sa sabi mo nga 13 municipality noon, laki lang kasi ang laki naman talaga ng Cordillera region. Yung transportation paano nilang naipupunta yung mga produkto nila galing doon sa 13 municipalities na yon? Yung produkto, kada farmer may means of transportation naman, though may mga sariling sasakyan, pero yung iba nagre-rent din. Yung iba rin, kung yung mga maliliit na farmers, sinasabay na lang kapag may nagkukurta, nagha-harvest. Oo. Para sinasabay nila doon. Oo. Kurta, tapos yung mga harvest. No, tama. Yes, kurta kurta harvest. Galing. May word. Word of the day. Kurta. Yes, yun. So bale, yun nagdi-dispose din yun. It's either kamag-anak or may sarili silang disposer. Doon yung doon. Tapos pinapak na lang yung mga products nila doon bago pa nga dumating yung pricing din. So yung in terms doon naman sa pricing, inaano nila, paano nilang sino nagpa-price doon sa lugar sa facility na yon? Sino ang nagpa-price? May kino-contact na ba silang ito ang price nito, ganito? Paano nilang na naman yung price? Yung pricing na doon, sa pagkakaalam ko, sabi ni Mama, parang sila rin lang yung nagpa-price doon. Subali, grupo sila. At saka may schedule. Halimbawa, patatas. Pinakamaaga yung pagbibigay ng presyo ng patatas. Parang ganun. So sila yung magdi-decide ng presyo. Yung mga members, yung mga nagpa-pioneer doon. Oo. Hindi naman siguro nalalayo sa price ng main na trading post. Sa bagsakan. Bagsakan na rin po kasi tawag namin doon. Trading post, J. Baptisi. Mga ganun po. Oo. Pagka, ito, view ko lang sa inyo lahat to. Tanong ko rin kay Saldi to, ha? Kasi taga dyan ka rin, Erwin. Ito, tanong to sa atin lahat, sa akin kasi, hindi ko ma-figure out. Talagang iniisip ko kung paano yung operation ng bagsakan na ginagawa. So, ang tanong ko sa inyo, lalo na kay Jade at saka kay Erwin, para kay Saldi din to, sagutin mo Saldi, ha? So, pag nagtayo ka ng bagsakan, ano ang nagiging benchmark nila? O anong requirements ng isang government o ng isang kooperatiba o isang group kung magtatayo ka ng bagsakan? Ano ang tinitignan nilang mga benchmark para ma-i-operate ang magandang bagsakan? O ano ang reference ng isang magandang bagsakan? Very technical. Kasi very requirements po kasi. Siguro po may lupa ka doon. May para may bagsakan mismo. May lugar ka doon. Ayun. May kalsada. Sagot ako dyan. Yung na may nakausap ko kasi dito yung one of the elder ng Balintawak before buuin yung bagsakan ng Balintawak. Ano daw to private na lupa. So gagawing sementeryo talagang main plan sa Balintawak. Pero merong mga bumabang farmers na bumaba dito na walang pagbabagsakan ng produkto. So yung pinakamay-ari nito naisip na maganda yung lugar na yon na pabagsakin lahat ng produkto galing norte. Parang siya yung nagkaroon ng ang unang meron siya is yung private property. So ngayon yung mga may produkto nagtipon-tipon dito sa Balintawak ng paunti-unti lang hanggang lumaki siya. Kumbaga gradually lang siya lumaki.
So kung sa tanong mo na tita kung ano yung requirements ng bagsakan, unang-una meron ka lang lote or meron ka lang lupa. Then may product, may willing magbagsak ng product. Then merong customer na pupunta. Yun yung tatlong tatlong mamimili. Sa tingin ko yun naman lahat ng bagsakan. Yun lang yung pangunahing naging batayan kung paano magkaroon ng bagsakan. Nagkataon ang Balintawak is sentro ng lahat ng city dito. Quezon City, Caloocan, Manila, Malabotas, Malabon. Napapagitnaan siya and Bulacan, napapagitnaan siya ng maraming city. So yung tatlong nakikita ko requirements lang, may lupa ka, kaya mong magpabagsak ng produkto, kaya mong kumuha ng kliyente. So yun po yung pinag-umpasahan ng bagsakan ng Balintawak. Hindi ko alam kung paano yung nangyari sa Benguet. Nasabihin sa atin ni Kasosyo Jade or ni Ma'am Jade. Yun po. Ganun lang po talaga. Siyempre, sigurado, dapat pag may kakilala ka ng mga farmers, sigurado yan. May tiwala sila sa'yo. Kasi sila yung magbibigay ng product sila. Sigurado nila may bibili sa produkto nila. At unang-una, hindi rin babaratin. Unang-unang problema nila kasi hindi masyadong mga farmers natin hindi educated or confident na makipag-usap. Tama. Mga ganun. Tapos, yun na nga, tiwala sa'yo. May community. Yan mamimili. Yung may cycle. Iniisip ko lang kasi, ang na-envision ko sa tinatawag na bagsakan, although bagsakan na alam natin as yung bulk na mga produkto dyan binabagsak, as in terms sa facility. So kung sa facility, ang standard mo lang sa facility, malinis na facility, malawak na facility, meron siyang communal na accessibility sa mga katulad ng toilets, accessible sa parking space. So, parking spaces. At saka meron kang regulation na, o sabihin mo, meron kang requirements na kailangang i-fulfill o i-complete bago ka mag-open ng bagsakan. So, kung sinasabi mo lang na, ang kailangan mo lang, may produkto ka, may supplier ka, may lupa ka, so, ibig sabihin, kahit sino pwedeng magtayo ng bagsakan. Ayun lang. Pwede kang magtayo. Yung po yung katotohanan yan. Yung po yung katotohanan yan. Na ngayon kasi, marami na nagsusulputan ng mga bagsakan. Although may nakakaroon na ng batas yung private kasi nagiging law walang iisang law yung mga bagsakan or walang iisang sinusunod na batas. So kung kunyari, ikaw may-ari ng Balintawak Market, kung ano yung batas mo dyan, yun yung susundin nila. Kung ikaw may-ari ng Bicol Market, kung ano yung batas doon, yun yung susundin nila. Walang iisang law na, or ano ba tawag doon? Ano ba tawag doon, tita, yung isang standard na sinusundan na dapat meron kang malinis na area, meron kang yung mga naka-uniform yung tao mo, naka-hairnet, kumbaga walang iisang ganun pa. So, maaaring sa atin naman galing yun pagdating ng future. Pero yun po, wala pong iisang standard pa na masasabing susundin ng lahat ng bagsakan. So, yun po yung tingin ko ngayon open pa sa lahat na makapagbukas. Na so, si Jade may sasabihin, Erwin. Sige po, Jade. Ma'am Jade. Hindi kanina sasabihin ko rin sana, hindi ko alam masyado ang law, pero most supposedly, meron talaga ring tao or community ka. Hindi ko rin alam talaga. Kasi kung magpapatay ka privately, tapos may tayong bagsakan, hindi pa supposedly mag-uusap rin ang mga yan. Kasi kung hindi ka naman kilala, magpapatayo ka lang mag-isa, sino naman pupunta na magbebenta ng product? Parang kahit na kompleto lang. Kailangan may connection ka. Hindi siguro. Sa atin siguro, i-identify mo muna kung may needs. Bakit, anong reason mo magpapatayo ka ng bagsakan? Ano bang mga reason o anong mga needs na nakikita ng isang community na dapat meron sang ma-identify niya para ma-benchmark mo kung ano yung standard na susundin. Kahit sabihin mong, kasi may mga audience tayo, shout out sa mga lahat ng followers, viewers, at mga nakikinig. So, ibig sabihin, kung magpapatayo ka ng bagsakan mismo, may benchmark ka na susundan. Hindi mo sasabihin, kasi sa Baguio, kailangan nilang babagsakan dyan sa Bulacan,
O anong sasabihin ko? Ako, private ako, owner ako, meron akong 1 hektarya dito, tanim ako, mag-open ako ng bagsakan dito, magbagsak kayo dito. So, ina-identify natin kung ano talaga ang reason o root cause analysis mo talaga kung ano yung reason, bakit ka magpapatayo? Hindi pwedeng meron akong lupa, kasi parang nakita ko, wag mo naman masamain na yung mga sa taga-Arita o yung mga bagong nagpatayo ng bagsakan. Hindi nila alam kung paano din i-run. Yung process na iraran mo, yung market mo, paano iraran. Walang standard na pwedeng sundan. In terms sa standard ng pricing, sa standard paano mo i-market ang bagsakan. Kasi hindi naman in-identify nung una pa bago ipatayo yung bagsakan kung ano yung needs. So hanapin natin kung ano yung needs. O katulad nun kila Jade sa baptism, meron silang mga produkto doon, iniipon nila sa isang lugar. So kaya na-create ang isang bagsakan dahil nagkaroon ng surplus o masyadong crowded dun sa unang bagsakan, kaya nag-create. So yun yung pag-create niya. Pero paano ma-regulate o magkaroon ng magandang process, yun ang kailangan nating makita in the future. So sa palagay niyo naman, as ikaw naman Jade, sa palagay mo, ano yung nakikita mo na envision mo na parang hindi naman imaginative, ano? Ano nakikita mo na para siyang ideal na bagsakan sa'yo? O ikaw, Erin, Saldi, tsaka si Boss Jerry. Ano yung ideal na bagsakan? In terms sa mga Ideal na bagsakan siguro malaking lugar. At yung lugar na yun nasa sentro talaga ng lahat. Magandang transportation. Sa sentro ng lugar, kumbaga sa Benguet man lang, municipality, sa center siya. Tapos accessible lahat sa mga municipalities natin. Which is Benguet, ayun din po, sa gaano karami rin po yung tao. Kasi yung mamimili natin o yung buyers natin, mga traders natin, manggagaling rin sila sa Maynila, di ba? So far, ang capital nga naman ng Benguet, Trinidad. So parang doon na rin lang banda. And then as for, hindi ko lang alam masyado sa pricing now. Oh, there you go. Oh my gosh. Hello, that's my little sister. Save the day. Hello, You save the day. Welcome po sa forum. Hello, good afternoon. Ayun. Oh, nawala ako sa question. Yun po yung ideal na Sa ideal na bagsakan. Feb, do you have any? Hi, good afternoon. Ideal Yes, bagsakan daw. I just got in. Ikaw Okay. muna, Jade. And then Anyway, we'll ayan, yung later sinasabi on. ko, dapat parang halfway tayo. Pero lahat, accessible talaga, lahat yun. Secondary na lang yung mga facility. At saka may ano rin talaga, yung paradahan ng trackings. Yun po. Yung lahat po facility. Basta para sa akin yun, yung location at saka yung accessible sa lahat. Si Saldi naman, pinagsalita talaga si Saldi. So ito ang tanong, anong ideal na bagsakan sa nakikita mo in the future, lalo na dyan sa Pilipinas? So yun lang naman. Jerry, si Saldi, sasagutin ni Saldi. Ayun po, yung nakikita ko po, base po sa, nakikita ko dito na actual na nangyayari sa mga bagsakan is, yung yung daan po na maayos na makakapasok yung mga produkto ng hindi, dahil kasi yun na kumakain din kasi yun ng oras. Na kapag hilera sila, pangit yung mabagal yung process ng pagpusad ng ng mga tracking or logistic. Siya abala siya sa mga seller or mga buyer kasi imbis na magkaroon na ng transaction is nade-delay pa dahil sa sa mga logistical hindi maayos na mga daan po dito sa mga normal na bagsakan po dito sa Balintawak po, for example. Yan po yung insight ko about sa mga bagsakan po. Maraming salamat po. Thank you, Saldi. O si Jerry naman daw, ano yung ideal mo sa bagsakan? Ano yung nakikita mong magandang bagsakan? O yung perfect na Yung facilities is number 1. So, kompleto na nasabi na nila, parking, in and out. Ang importante po lang ay dalawa Ang concern dyan yung farmers. So may mag-generate po talaga ng pricing. Mostly yung computation nila, yung mga ginamit, kung yung markup sa pricing, tama lang para kumita si farmers, hindi lugi. Then, ang second yung protection para sa customer.
yung evaluation, yung quality checking ng produkto. Kasi karamihan, wala po. Yung mga existing bagsakan ngayon, wala silang quality control. Kung ano na yung nakapak ng farmers, minsan nandadaya na rin ng farmers, sinisingitan na po ng mga bulok yung gitna. So pagdating po ng in-user, ang magagamit lang po doon 50%, so napakalugi. So hindi po naka-qualify. At the same time, yung packaging, yung logistic, yung pagbuhat, bagsak, pagdating ng Manila, lamog na. So marami nang reject. So marami nang waste. Marami nalulugi. Siguro po yung dalawang consideration, yung pricing sa farmers, na kumita sila na maayos. Then yung end-user, di bali na po yung mga traders Kasi wala silang wala tayong facilities na kung paano natin ma-isosort, eco-quality, class A, class B, class C, or pwedeng pang export. Yun pa anong nakikita ko kakulangan ng mga bagsakan ngayon sa Philippines. Thank you. Galing, Jerry. Thank you, thank you. Pricing. Ayan. Si Erwin, ikaw. Ako na nag-host na baligtad na ako. Erwin, ikaw daw. Anong ideal na mo? Ideal bagsakan, unang-una hygienic dapat kasi pagkain yan eh. So, yung food handling natin yung pangunahin. Kasi karamihan sa bagsakan, meron mga ideal na bagsakan sa akin, dapat pati yung kapaligiran, malinis yung kung paano nila i-handling yung product, paano nila i-care yung product. Then pasado dapat dun sa standard ng food. Pagdating sa mga sa FDA, papasa sa kanila yung facilities natin. Kasi yung wala since bata ako, nakamulatan ko ng normal lang na nilalapag sa putik, nilalapag sa sahig, nilalapag sa pag nalaglag, pwede pulutin. Okay lang yung parang ganong practice na ngayon is tingin ko, it's time na magkaroon ng bagsakan na parang supermarket yung dating. Yung bagsakan na parang mala SNR, mala Lander. Shoutout dyan sa mga malalaking international na. Yun kasi yung ina-aim ko na magkaroon ng ganong klaseng bagsakan locally na sa ating galing yung produce, sa ating galing yung sistema, sa ating galing yung kung paano maturuan din yung yung mga nagpo-produce ng produkto. Need din kasi ng support ng parehang part Kahit nasabihin natin may maganda tayong bagsakan, kung wala tayong magandang sorting facilities doon pa lang sa mga producer, useless pa rin yung magandang bagsakan mo kasi doon pa lang sa handling wala na tayong sorting, yung pagsa-sorting. Pag sinabing medium lang. Pag sinabing large lang. Ang nangyayari kasi mix na Pag dumating sa bagsakan, mix na lang dito. Dito na isa-sorting. So, doon pa lang dapat sa producer, papunta sa bagsakan, maayos na. Maayos nang hindi binabagsak ng mga kargador natin sa palengke. Isipin mo, kinarga pa lang sa truck, binugbog na Tapos pagdating ulit dito, bubugbugin ulit. So, 2 beses na. Imbis na ang yung handling tsaka yung yung sorting regulation ng mismong mga bagsakan. Kasi maraming corrupted na regulation Yung iba, hindi ko alam kung saan galing na may naniningil lang, may sasalubong sa'yo, maniningil ng kariton, may sasalubong sa'yo, maniningil lang ganito. Ang daming singil. Kumbaga, walang iisang sistema na dapat gamitin. So, tingin ko yun yung mga need nating makita ng karamihang nag-ooperate ng mga bagsakan o palengke. So, kung kaya nga ma-aircon pa di ba? Kung kaya nga may may taas yung supermarket natin. So, super bagsakan pagdating ng panahon. So yun sa akin, yung ideal bagsakan ko is aircon, hygienic, may sistema, naka-uniform yung tao, merong mga technology ginagamit sa pagbuhat, merong technology gagamitin sa pagbilang, may technology paggamit sa sukat, may technology sa variety. Alam, kayang i-extray kung bulok ba yun sa loob o hindi. Parang yun yung yun yung ideal ko. Masyadong mataas pero yun yung ideal para sa akin. Yun po. Yan po. God bless po. Thank you, Erwin. Parang ako na nag-host.
Opo, ako naman mag-host ngayon. Kaya Tita Tess, ano ba ang idea Sige, na bagsakan introduce para muna sa'yo? natin si Erwin Ah, Holt. sige po, sige. Introduce na ni Jade si Peb. yung Ako wala si kapatid mo siya. Nag-freeze. Opo, she's my younger sister. Nag-freeze Sige, po. go ahead. Introduce mo siya, Bob. Nawala. Wala na naman siya. May shout out po sa internet provider sa atin. Pa-shoutout muna tayo bago tayo habang hinihintay natin siya sa Sandy. Pa-shoutout muna yung ating mga viewers kung sino na. Kasi wala ako sa computer ngayon. Yun, shoutout sa kay Marie April. Yan. Erin Negrito, kamusta Supply Davao? Oy, shoutout sa Davao Supply natin dyan. Mapupuntahan din po namin kayo dyan sa future. Paantay lang po kami, ha. Yun, Ma'am Ena, ng NBAT Navigator namin. Shoutout. Yan. Nasaan ba? Hindi ko makita yung iba. So, sa mga viewers po namin sa Pilipinas, shoutout sa inyo. Wala, hindi ko makita yung iba. From Davao. Okay. So, yon kasosyo Loris. Yan. Wex, shoutout sa inyo dyan. Sino ba? Ikaw, Sandy, meron kami siya shoutout. Hindi ko makita yung ibang comment. Okay. Kasosyo Arvin, shoutout. Sa podcast team, wala. The Podcast Philippines, shoutout kay Kenneth, kay Wex, kay Anna May. Yan, shoutout. Salamat sa Okay. Kasosyo Arvin, shoutout. Alok sa aming makasali sa podcast yan. Privilege po yan sa amin. God bless po. So go ahead na, Jade, pakilala mo na yung kapatid mo at saka yung topic na yung ideal mo na na bagsakan. Yes. Febren, how are you? Welcome. Thank you for coming. Si Febren is my younger sister. Kasama ko rin nga siya. Siyempre, kapatid ko. Nakapag-asawa ng farmer from Bugias. Tapos si mama niya talaga, siya yung disposer sa Baptisi. Yan, so, ayun, so yung tanong daw, Feb, if there's any na magandang bagsakan, paano ba talaga? Yun ba po yun? Ano yung standard if you're being asked? How will I answer? According to my mama, sorry, my mom is not available today. Ni Mama Gamin, she is a dispenser at Baptisi, Tikwan. Different kinds of vegetables like potatoes, repolyo, kasjay. My God, she's one of the, what do you call that? Member, EJ Baptisi, nga disposer. Ano na yung tanong? Ideal. Ano po ang ideal na bagsakan para sa inyo po? Or ano po ba yung gusto niyo? Ideal. Parang yung compared to Baptisi tsaka sa backfill tsaka sa bagsakan sa trading post. Mas ideal yata yung bagsakan para sa akin. Kasi sila mama, wholesaler, yung dinidisposa nila, mga wholesalers, yun. How ideal ba? I don't know. When it comes to facilities, location, how is it handling vegetables? Okay naman yung handling nila. Wholesaler kasi, the way how they dispose naman, okay. Kapag nag-start sa Baptisi, okay yung handling nila kasi mga fresh pa. Yun lang kapag na sa mga logistics, yung mga convoy na ng mga nagdadala ng mga doon sa Manila, pangit-pangit na kasi, di ba, the way how they handle it. How is it ba? Yeah, and one thing pala, nabanggit ni Kasusyong Erwin, no, about sa sorting, yung mga sizes. Apo. Kasi pag sa amin, as for my experience, sinusort naman talaga namin yun. Kung small, medium. Yun lang, mga qualities lang po. But I don't know what your experience sa bagsakan. Marami kasi, sa experience namin ni Sir Jerry, halimbawa may dalang truck sa sa mga trading na napuntahan na namin. Dakutan lang kumbaga, ilang kilo sa'yo? Wala na, diretsuhan na yun. Parang galing. Pero alam ko, merong mga, pag cooperative yung kausap mo, or kung kayo mismo yung parang partner niya, farmer's partner as private, yun yung possible na mas ma-handling ng tama yung produkto. Yun po yung tingin ko Mas, kasi malaya may free will dun sa sa trading post
Parang pag nakita nilang dayo to, pwede natin itong anuin. Oo. Pwede natin itong lagyan ng palaman, bombahin. Hindi Yes, na tayo sir. to, pwede natin itong ano. Pwede kasi nangyayari ngayon na, ano to, sa lahat po to, hindi po to, wala po akong Yes, tayo sir. to, pwede natin itong ano. Sa lahat kasi nangyayari yun, mapabalintawak, mapa-ibang lugar I po. agree. Nangyayari siya. So, yung po sana, lagyan natin ng credibility or lagyan natin ng accountability, responsibility na, kasi kaya hindi na babalik yung client kasi nadala na. Kasi yun yung experience namin eh. Sa kliyente, napakahirap pong umanap ng kliyente. Sana pag nakahanap tayo ng kliyente, ibigay na natin yung best natin na ma-serve siya ng tama. Even though sa una, siguro may times na hindi kayo kikita, may times na ano. Ang mahalaga is magkaroon muna ng relationship. Siguro may times na then hindi kayo tsaka nyo ano, magkaroon muna ng relationship. Siguro may times na ano. Pag nasubukan ka naman na ng kliyente, maiintindihan na nila yung pricing na yan. So, yun po yung sa sinasabi ko. Yun po yung ano, isa sa experience namin. Yes po. Tama. Tama. Yan. Oh, thank you. Back na yung hosting sa'yo, Erwin. Thank you. Okay, balik na ulit sa akin ng hosting. So, ang tanong po ngayon is, sa mga viewers po natin dyan, ang tanong po natin is, ano nga ba ang ideal bagsakan para sa inyo? Pwede nyo pong i-comment down below po yung sagot nyo. So, pwede nating maging reference yan kung ano man yan. So, sa mga viewers po, and back tayo sa question, Tita Tess Molina, ano po ba ang ideal bagsakan para sa Talagang di babalik tayo. Back to you. Para kasi ito mapapahaba naman, ako sa ideal na bagsakan na yan dahil dun sa mga nakikita kong mga issue. So, ito na lang. Okay, ready ka na ba sa sagot ko, Erwin? Oo naman po. Iniintay ko po yan kasi yun yung reference ko eh. Although naman alam na reference ng ideal na bagsakan. Basta alam ko lang na ideal na bagsakan yung alam mo kasi ako experience at saka kung mapunta man ako sa bagsakan, wala pa akong alam na bagsakan na pinuntahan ko sa tanang buhay ko. So ito, ideal talaga in my head, inside my own vision na ang ideal na bagsakan ay isang strategically meron kang lugar na pwedeng accessible sa lahat. Yun yung unang sinabi ni Jade. So yun yung unang nag-pop out. Kasi hindi mo naman pwedeng ilagay sa city ang isang malaking facility na mag-overcrowd ka doon. Unang-una, syempre, isipin mo na yung unang problema sa bagsakan, yung practical na nangyayari nag-o-overcrowding at saka nagko-cause pa siya ng malaking traffic. So kung iisipin mo, kung i-eliminate mo ang bagsakan dyan sa mismong loob ng centralized katulad ng dyan sa Metro Manila, sa Quezon City at sa kabuuan ng Calabarzon, kung dyan mo ilalagay ang bagsakan, hindi siya ideal dahil ika-crowded mo ang isang lugar o isang city para lang maidala yung produkto. So as much as possible, at least mga 10 to 20 miles doon mismo sa city. Kasi kung mag-ooperate ka ng malaking facility na in ideal world, na katulad na meron kang malaking parking space, meron kang cold storage para sa mga perishable good o na mga produce na kailangan mo itong i-store at 18 degree below. At saka meron kang kailangan i-maintain na temperature na from 20 o 18 degree hanggang 25. So meron kang facility na allocated and regulated by temperature para dun sa specific na product. Sa malaki talagang facility ang ini-envision mo. Yung facility naman na yan, meron ding sorting area, tsaka meron kang technology na magsusort na mismo para hindi mo na kakailanganin. Hindi ko naman sinasabing kailangan pa rin natin ng human labor o manpower, pero kailangan din natin technology para masort siya na mas mainam. Para standard na sinasabi ni Kasosyo Arvin na standard talaga yung sizes niya. And then meron kang isang regulators na magsasabing ito yung standard na gagawin ko in terms of sa hygiene o dun sa state ng facility, paano niraran yung human resources. So nandun nakapaloob lahat. At so paano mo imina-market. Yung market niya, ang isang nakita ko lang na pinakamalaki na nakita kong malaking bagsakan in my own research dito sa UK,
doon na nila ginaganap ang tawaran. So you can do it online na bidding by online. So that's how you market. Hindi mo na kailangang pupuntahin yung farmers doon sa isang facility na yun para makipagtawaran sa pricing. You have to do it online. Ilalagay mo yung price mo, yung produkto mo, ipopost mo dito sa isang malaking website na to, tapos tatawaran na ng mga customer yan, whether locally, nationally, o yung iba galing pa ng ibang bansa. So yung sa in terms of sa digitalization, may infrastructure na ganon. So kung makikita mo, isang example na lang yan kung sa distribution, ang Amazon, hindi naman alayon sa city. Meron sila talagang facility na malaki, meron silang operation na malaki, meron silang malaking lugar na pwede kang mag-park doon, in, out, logistics. So kasama lahat yun. So yun lang nakikita ko na mahalaga yung digitalization sa isang pagbuo ng bagsakan na ideal. Malaki yung location mo, accessible sa lahat na hindi ka pwedeng mag-crowd sa city. So it shouldn't be in the city at all. It should be at least about 20 to 30 miles para pwede mo ring maidala. Katulad niyan, kung magkakaroon tayo ng malaking bagsakan, ideally, nakikita ko, pwedeng ilagay mo sa San Fernando, Pampanga o Bulacan para yun maging catchment area para sa susunod, i-deliver mo. Para hindi pumapasok malalaking lorry, malalaking mga truck doon sa mismong city kasi sila ang nagka-crowd. So tatanggalin mo yung bagsakan dyan sa loob, ilalabas mo at least 20 to 30 mile, ilagay mo sa either Pampanga o dyan sa Bulacan o sa Tarlac o kung doon naman sa South, lagay mo sa Batangas, Laguna. So yun ang mga catchment area bago pumasok sa city para ma-reduce. It will reduce at least about 20% of traffic in Manila. Kasi yun ang unang-unang problema ng Manila. Nag-cause ng traffic dahil sa food traffic. Sila yung nagdadala. Lalo na sa Divisoria, alam natin na Divisoria, too crowded. Walang malinis na facility, walang standard na facility. So ayan, ano na ako. Thank you. Napakalupit na sagot. So yun yung mga bagay na nakikita ko. So in terms dun nga, pero malayo pa tayo dun siguro, mga medyo mga 50 to 100 years. Lord, tulungan mo kami. So, antayin niyo po kami dyan sa aming future bagsakan. So, meron tayong comment naman kung ano yung ideal bagsakan mula kay Marie April. Idea bagsakan daw na sa kanya. Ganda ng topic niyo po. Ideal bagsakan, ito po talaga ang kailangan ng mga farmers to market ng kanilang mga product. Ito po sana talaga ang partner ng farmers and bagsakan nila kasi di naman lahat ng farmers ay may mga buyers. Kaya ang purpose ng bagsakan is to help farmers to market sa lahat ng products nila. So, yun po, salamat po sa cooperation, Ma'am Marie April. Nararamdaman po namin yung yung hinain nyo na dapat yung farmers talaga ang manalo sa transaction ng ginagawa natin. Yung farmers with po tayo dyan. Shoutout sa Davao Products na mga farmers po natin dyan. So, ayun po, tita, pinasa ko lang. Napakaganda ng sagot niya, tita, kasi kung yun yung kung yan po yung kung gagamitin talaga siyang as reference ng government. Unang-una, yun nga yung foot traffic ng ng Metro Manila is masyado ng crowded talaga. Doon pa lang sa sinabi ni Saldi na kung traffic ang pag-uusapan, doon pa lang tapos na yung imbis na nagtatransaksyon ka na, nandun ka pa rin sa traffic, iniintay mong mababa yung produkto mo, iniintay mong ubos na yung oras mo, doon pa lang. So, yung 10 mile away, doon sa pagdi-deliver sa mga establishment sa cities, dapat maliliit na mga na lang siya. Truck. Kumbaga, doon na lang yung doon ka na lang babawi sa mga maliliit na transport. Yung malalaki, sasaluhin, parang siya, imbudo, paliit lang siya. Parang ganun po yung yung ideal. And napakaganda kasi nabanggit niyo yung temperature kasi yan yung unang napag-usapan namin na bawat product may kanya-kanyang temperature para tumagal. So, merong room temp lang, merong mataas na temperature, may negative temperature, may chill temp lang. So, yun yung walang facility na ganun sa Pilipinas. Pero nakikita ako sa China or sa mga karatig bansa natin, meron silang ganun. Kasi the way nilang i-handle yung produkto papunta sa atin, malamig yung apple, naka-packaging na maganda, di ba? Parang
Yun yung hoping na mapuntahan ng agri-trading natin dito sa Pilipinas pagdating ng panahon. So, thank you po. So, sa mga bagong manunod natin, shoutout Jamer Sarpigaw sa Sarpigaw Family. Yan, shoutout. Yan yung Ordaneta, po yan? Ordaneta release, farmers and releaser po siya dyan sa Ordaneta. Shoutout po Sir Jamer sa Pigaw. Sana ma-invite ka namin dito to share po yung Ordaneta situation natin sa Vlogger din po siya. Ayun, shoutout din kay Fernando Barroso Jr. Yan, releaser naman po ng prutas yan dito sa Balintawak. Malupit na nag-handling ng mga prutas yan ng iba't iba, ng Davao, ng Bicol, ng South North. Nag-handling siya ng yan. Shoutout po. Yan, thank you. So, ano po bang kasunod nating question pa po ba or ano po bang tita yung gusto niyo pa po sabihin sa ating mga viewers po? Yan. Thank you po. talaga ibabalik talaga sa akin. No? Sige, marami pong salamat at nandito kayo ulit sa Integrated Bagsakan Multi-Agency Collaboration Group. Thank you, Jade. Nandito ka at saka yung kapatid mo, nasa na siya? Hello, Peb. Nasaan ka na dyan? Magsalita ka dito? Baka po na sa baby. Nag-a-attend po ng baby. Oo. So, ano pala ang trabaho ni currently, anong work ni Peb? Disposal din siya? Sa ngayon, hindi po. Sa ngayon po, nag-aalaga po siya ng baby kasi po parang 3 po kasi yung baby niya. So, ayun Ay, po. kakaunti. Kakaunti. Opo, so ayun po. Support lang po. And then kasama nila mama sa bahay. Paano po? As a farming rin lang po talaga. Alam ko rin lang naman po kasi niya. Ayun, dagdag ko lang po rin sa bagsakan, no? Yung sa ibang kumukuha talaga sa logistics by schedule po yun. Parang may mas maaga sa afternoon at saka nalilate. Kaya hindi masyadong doon. And then, minsan, sa jeep or sa sasakyan na rin na mismo kasi yung packaging. Kaya ayun, transfer na lang mabilisan. Tsaka kahit nakapila ka pa doon mga kilometers, kapag nakita ka ng buyer, maganda yung produkto mo, kukunin na nila lahat yun. So bago ka pa makapasok doon, ilalabas na nila, ilalagay nila sa mga truck. Yun po. Sige. So doon sa experience mo naman, Jade, sabi mo way back high school ka pa, may experience ka na sa farming, ano? Ano yung nagustuhan mo o ano yung challenges sa palagay mo nung sa age mo na yun na anong nakita mong problema ng mga farmers o kung merong mang problema o wala? Problema ng mga farmers, as for me, siguro po nung nagtatanim kami ng mga vegetables dati, mahirap po talaga. Lalong-lalo na pag seasonal rin kasi minsan yung mga tinatanim namin. So kapag summer or saka winter or may mga plant kami nangangailangan ng ulan, mga ganon. Tapos kaya minsan kapag this plant nangangailangan ng much water tapos summer, doon po parang bumabagsak yung mga standard. Kaya yung mga farmers natin tinataon talaga sa season kung kailan yung maulan at kung kailan yung hindi or nagda-dry yung season. Ganun po, isa po yung mga natural calamities natin. Palagi po kasi yung sa amin is yung landslide, tawag namin doon. Kapag may erosion, may i-close talaga yung doon yung sasakyan. So hindi na ma-transfer yung mga products nila and that will stay for weeks until maayos yung kalsada po. And then yun po, ano pa bang mga problema? When it comes to pricing din po, pag bumaba, bumagsak po talaga. Pag tumaas naman po talaga. Ano po yun? Baka pwede naman po sanang pricing natin, pwedeng range lang. Pag bumaba ng 30 pesos, pag tumaas hanggang 50 pesos. Parang ganun po. Kasi ang hirap po talaga. Tsaka pag nalugi ka talaga or tinamaan ka rin ng mga frostbite, andap, yung tawag namin doon, wala rin po parang mabubulok. Though as for now, since alam naman natin, siguro tumalino na po yung mga farmers natin. Kaway-kaway, yun napiprevent. parang umaga pa lang, inisprayan na yun o dinidiligan na ng tubig. Yun po. Yun, sa ano pa mga problema. Ang problema, we really hate farming. Kasi lahat ng negative nakikita namin or parang ganon, parang na-maximize sa amin kasi nung mga bata kami, palaging sinasabi ng tatay namin, ang hirap nito, tapos umuulan, magbubuhat ka ng mga inputs ng mga tayo ng manok, mga ganon, tapos
Basta yun na yun. Tapos ayun, gusto ko lang sana, Ren, ang dami, makakakuha tayo ng information, more and more information na paano maging business or entrepreneurial yung pag-produce natin ng product or pagtatanim, na hindi lang yung nakikita natin yung mga negative, kundi meron ding hope para sa farmers natin, lalong-lalo na sa mga nagpa-farm ng less than 2 hectares na ano po natin, yung farms, lalong-lalo na sa mga small scale na farmers natin, lalong-lalo na rin sa mga nagre-rent lang or nagpapasupply. So, ganun po. So, parang pag nalugi ka, parang magiging trabahador ka na hanggang ngayon, iipon ka ulit ng capital or otherwise, mangungutang ka na lang ulit. Tapos ayun na nga rin, pataas ng inputs natin. Pero when it comes to farming and transportation, parang medyo parehas pa rin. Traditional na ganun po. Sige, thank you. Ang daming mga idea. Ang daming mga idea at saka mga information na kailangan namin i-take in, lalo na dito sa Integrated Bagsakan Multi-Agency Collaboration Group. Yung marami pa talaga kami hindi nalalaman o nakikita na talagang mga maliliit na issue na yun ang nagiging cause ng mas malaki pang problema. So, we'll take that on board. Nakikita ko kung ano yung mga issue na pwedeng masolusyonan in a simplistic way siguro. Pero sa dami kasi ng problema. Konti-konti lang muna. Dahan-dahan. Oo. Pero ayun, parang i-reflect ko yung sinabi mo yan, Jade, sa akin po this whole week, kung paano pa natin ma-improve, lalo na yung sa, yung may mga less than 2 hectares na farming, kasi sila yung talagang nagsasuffer naman, lalo na kung marami talaga naman sa problema sa farming, pero marami pa tayong hope na magagawang mas maigi at saka mas mabuti. Ito nga isang example lang to, lalo na wala pa tayo dun sa side na yung may mga taga-ibang bansa na nagre-renta ng lupa sa Pilipinas. Iba pa yon, hindi pa tayo pumupunta doon, wala pa tayo nakikita, pero alam ko merong ganon. Meron sa amin din po. Di ba may mga taga Korea o mga Korean na nagrerenta ng lupa diyan sa Pilipinas, tapos binabayaran na nila yung nirerenta nila, kasi itong farmers na to na ayaw na mag-farming kasi na experience nilang napakahirap. Pero bakit yung mga taga-ibang bansa ni-utilize nila at nirerenta yung ating lupa para yung kanilang produce na nakukuha doon ay dalhin pa sa ibang bansa? How come? Dahil may ganon. Hindi ko maintindihan talaga. So yun, marami kaming natutunan sa iyo, Jade, tsaka lalo din sa kapatid mo. Hello, Peb. Thank you sa time mo. Round up na tayo, Erwin. Okay po, thank you. So, ayun po, natapos na po natin ang ating IBMAC forum. Bitin talaga yung 1 hour, no? So, yun, may mga pahabol na tanong, mga interesting yung tanong. Kung basahin mo na, tita, pag binasa ko dito, hahaba talaga. Sige, basa ka ng isa. Basa. Saan ba niya? Wait lang po. Kasi ang isang tanong niya, ni Sir Ryan David, shoutout po sa'yo. Out of topic daw, ma'am and sir. Tanong lang po kung sino nagde-declare o saan kinukuha, kasi una dapat, ano ba ito? Saan ba? Wala na. Sorry. Out of topic po, ma'am, sir. Tanong lang po kung sino nagde-declare o saan kinukuha yung farm gate price ng mga produce ng farmers. May standard pricing po ba sa farm gate price? So, maganda yung tanong niya. Sasagutin mo yan, Erwin? Mahirap sagutin yan. Pero, supply and demand pa rin talaga yung sagot yan eh. Supply and demand. Depende sa dinala ng dami ng farmers at depende rin sa sa produce and quality nung dinala ng farmers. Yun yung kaya ko lang sagutin sa ngayon. Pero kung standard, wala pa po tayong standard na nagagawa sa Pilipinas as katulad ng sa ibang bansa, sa UK, sa Japan, na hindi tumataas ng sobrang taas na sinasabi ni Ma'am Jade at hindi rin bumababa na sobrang baba. Katulad na sinasabi ni Ma'am Jade. Wala pa tayong standard na gano'n, na nandito lang siya, gaganyan-ganyan lang siya, hindi yung gaganon. Parang, ano pangalan yung na nagko-question, si Ryan James ba?
Yes. Ryan David, ay thank you. Salamat po. Ayan. Ryan Inupan. David, baka si Boss Jerry may sagot. Ayan. Boss Jerry, pasok. Actually, may interview kami doon sa isang bagsakan sa Benguet, na Trinidad. Nag-inquire kami. Sabi ko, magkano tong kilo ngayon? Sir, wala pang ibinababa. Admin ng admin din ng bagsakan ng nag-determine. So, ginagather niya yon sa mga dating ng mga produkto. Kung marami, kaya pinipresyohan nila ng mababa. Pag konti, itinataas nila. So, nagtatawagan yung admin ng bawat bagsakan, yung mga nagpapasahan sila ng presyo. Marami bang dating dyan o dito ko konti. So parang gano'n, yung admin ng mga bagsakan pa rin ang nasusunod, hindi yung farmers na nagpe-presyo dapat ng produkto nila. So talagang yun nga, napag-usapan na rin natin to, back to pricing. So Ryan James, ito naman ang sagot ko dyan. As a quality assurance ng Batang Balintawak, meron kaming mga 4 na tinignan na naging reference para makuha ang isang pricing. Actually, kung kukuha ka ng pricing, dapat manggagaling talaga yan sa farmers. Kasi yung costing nila, alam nila yung costing nila at saka alam nila kung ano yung kanilang profit margin para sila mabuhay as a farmers. So, una yun ang talagang dapat na sundin, yung farmers price, which is silang magdi-declare. Although na dyan tayo sa bagsakan ng pinag-uusapan, paano nila kinukuha ang price, ang DT at ang government, kumukuha lang din naman sila ng price which is reference from main bagsakan. Kinukuha lang din nila yung price reference na yan o ini-impose nila yung price na yan to the extent na ang reference pricing nila ay galing ng NBAT, galing ng La Trinidad Benguet, galing ng Divisoria o galing ng ng Balintawak Bagsakan. And I don't think that's fair kasi hindi nila alam mismo kung ano talaga yung costing ng farmers. Kung ano yung hirap at pagod, luha at pawis at saka baha at yung mga challenges na hinarap ng mga farmers para lang makapagbenta sila ng good produce o quality produce sa isang customer. So dapat talaga in real world o yun sigurong technicality, meron talagang regulated na farm price o farm grade at saka farm gate price at saka index price na hindi na tumataas ng mas taas o na-exploit na tinatawag nga namin sa Batang Balintawak na hindi ma-exploit ang pricing na pagka dumating ang magandang produkto ngayon at saka in demand siya, mag-exploit ka ng 1,000% na na in profit margin, which is immorality naman yon, and it's against our ethics as a trader. So, kung masasabi ko lang sa iyo, may pagmamalaki ko naman sa Batang Balintawak, ito yung farm gate o cross-reference ng farm gate price na kini-create at saka pinuproduce ng Batang Balintawak, which is daily. And that pricing alone, it will take at least about 4 major bagsakan in the Philippines, which is bagsakan dyan sa Quezon City, La Trinidad Benguet, NBAT, at saka dyan sa Divisoria. So lahat yan, kinukuha namin ng pricing na yan to make up, hindi naman make up, to cross-reference kung anong eksakto na dapat na kitain ng isang traders na tamang kita na hindi ine-exploit ang farmers, hindi ine-exploit ang customer, at napoprotektahan yung mga traders. So yun lang yung yun ang exact o tsaka ideal na tinignan namin sa Batang Balintawak. So kung walang nagdi-declare talaga, but we would like our farmers to declare their own costing at saka magkaroon sila ng tamang profit. So dapat talaga galing sa farmers. Totoo. Dapat talaga lang galing sa farmers. I hope. Pagdating ng panahon, and then dapat meron ding tamang mapping ng product. Produce sa isang nagtanim na ba ng repolyo si Bugyas, si Atok? Para hindi mag-oversupply. Kasi yun yung isa sa kulang natin. Walang product detecting. Hindi natin na-detect kung anong tinanim ng bang tinanim ng kabilang city, ano bang tinanim ng kabilang bayan. Kasi problema talaga pag nagka-oversupply, talagang nawawalan ng value yung product. So isa yun sa mga dapat nating makita rin. Yung
kung paano makagawa ng sistemang mamamapping natin kung yung area na to nagtanim na ba, ano yung harvest season nila ng cabbage para banayad lang yung pag-harvest. Hindi ganun karami, hindi ganun kaonte. Nasa saktong level lang. So, yun po. Siguro, yun muna sa ngayong medyo talaga sabi na haba pagka. So, limited talaga yung time natin this afternoon. Pero sobrang, ang dami ko natutunan. Ma'am Jade, salamat po sa pagpapa-unlock dito sa forum namin sa Batang Balintawak. Tama ka ulit next week. Next week kasama ka ulit para pa-practice tayo sa forum. So ayun, maraming salamat sa mga question. Sir Ryan, Alma Asuncion, Maria April, mga bagong viewers natin sila and active sila sa question tita na nakakatawa kasi na-appreciate nila yung forum natin na dito natin pag-uusapan kung ano yung pwedeng solution, ano rin yung problema kinakaharap natin sa forum na to. Integrated Bagsakan Multi-Agency Collaboration. So lahat kasali. Community, client, logistics, customer, farmers ka, disposer ka, kahit anong klaseng related sa agri-trading, pwede natin pag-usapan yan dito. And nag-i-invite po pala kami ng LGU kung may mga gusto pong makilahok dito sa aming ginagawang IBMAC Forum. Pwede po kayo makipag-ugnayan sa mga private sector, sa iba't ibang klaseng business na may food. Pwede nyo pong i-share yung business nyo dito to promote na rin po. And yon sa team namin, gagalingan pa po namin kung ano lang po yung kaya namin gawin, yun lang po muna. Hindi pwedeng sobrang taas agad nung ine-aim and yung kakayanan is nandun pa lang. Pero hoping magawa namin ng tama. Salamat Kasosyo Jade or Ma'am Jade ng UK and Kasosyo Malupit Group. Katas ng Kasosyo Malupit yan. Yan. Tita Tess, baka may last message ka pa po sa mga nanonood. Wala naman Naubusan ako ng bale. So, sa gusto pong mga sumama for next week na IBMAC Forum, same time po tayo, alas 4 ng hapon dyan sa Pilipinas. Alas 4 ng madaling araw sa California. Oh my God! At saka alas 4 ng tama ba? Sa Australia, alas 4 rin ng madaling araw. Parang gano'n. Ay hindi, tama, alas 4 ng hapon. So marami pong salamat. Wala na akong masasabi, pero isang topic natin siguro next week ay yung mga challenges ng ng kabuuan ng trading post tsaka yung regulation. Marami tayong mapag-uusapan na mas maganda pa sa bagay sa mga question siguro lalo na sa mga agri-traders. Please join us na po. Ito na yung time na kailangan natin maipahatid ang impormasyon na to lalo na sa government at saka sa kabuuan ng agri-training diyan sa Pilipinas. Thank you Erwin. Yon. Nagtatanong, saan daw ba kayo sa UK? Alba Asuncion po. Saan po kayo sa UK, Ma'am Tess? Kailangan mo sabihin, tita. Okay. Personal, email nyo na lang ako o kontakin nyo si Batang Balintawak. Message po kayo sa aming official FB. Yan. Kung iko-connect ko kayo, Tita Tess. Ano pa si Alma Asuncion, Tita, food related business din po siya. Baka pwede natin Sige, kamo. Meeting tayo. Sama ka sa loob. Apo, pwede po kayo mag-chat ng meeting po tayo regarding dun sa mga question nyo po. Yan. Yun, so last message, Ma'am Jade, sa ating farmers, sa ating mga disposers, kung ano ba yung gusto mong message sa agri-trading natin dito sa Pilipinas. Yes, final message. Shout out pa rin po. Hindi kita natataraki nga igurot dito Benguet. As for me. Yes, as for them, sa ating mga nagtatanim, magtanim lang po tayo at hindi nating alam kung kailan yung anihan. At mas marami pa nga. We don't, basta tuloy-tuloy lang. Basta, alam nila lang yan. Ilocanohin mo na nga, sige magsalita ka na. Ipahatid mo ang message sa mga taga-Benguet. Yes, yung mga taga-Benguet. Dito na. Basta tatarakiyan nyo na. Ang muklat na niya tarakiyan nyo latan. Yun na lang po. Nandito na ang ating Batang Balintawak Marketplace. Oh yes, ayun po. Ayun na nga po. Gusto ko rin sabihin na sa mga farmers natin sa Benguet,
pag medyo nahihirapan po kayong mag-connect or sa mga trades natin, kung hindi nyo alam kung saan nyo babagsak rin po, pwede ko pong i-message yung Batang Balintak or ako rin po. Or ganun po. Tapos i-connect ko na lang po kayo. Yun po. Thank you. May humabol tayo, tita. Okay ka na, Ma'am Jade? Kinakabahan talaga si Moch. Pero yeah, thank you. Very appreciated po yung time nyo and yung yung effort nyo na makasama and makapagbigay ng impormasyon sa ating mga viewers. So yung pahabol natin kasi, tita, LGU siya dati, si Chis Escudero. Ay, si Marvin Escudero. Hi, Ma'am Jade. Hello. Last message, Sir Marvin. Pakilala ka naman sa ating mga viewers. Baka Ako, pasensya na po at medyo na late kasi nagluto po ako ng nagsuka sa aking tindahan. So, yun. So, welcome, Ma'am Jade. Ayan, salamat po sa pagpa-unlock sa aming invitation at kayo po ay nakasama namin sa IBMAC Forum. At patuloy lang po kami every Wednesday po yan. So salamat po sa buong team, especially po kay Ate Tess, kay Sir Erwin, Sir Jerry, and the whole team po ng IBMAC. Ayan, so congratulations po sa atin. Malapit na po tayo mag 3 years. Agad-agad. Ayan, thank you. Yeah. I-announce mo na rin yung lechon manok mo by Marvin. By Marvin. That Don Marvin, no? Hindi Don. Ayan, so shout sa out lahat po na na yung gusto business. mag-order dyan, ayan, Don Alfonso, lechon manok po, Cebu's Best Lechon Manok, and yeah po, ayan, masarap po siya. By Marvin. By Marvin. Located po kami sa 4th Avenue, ayan, sa Edel Mundo, order po yan. So, lahat ng gusto mag-order, PM lang po kayo. Pwede po kayo mag-PM dyan sa Batang Balintok. Para sa order. Thank you. Yan. Pwede po kayo order sa Batang Balintok. Yan. Supportahan po natin yung business ni Sir Marvin Esguerra. And yan, muli, salamat po dahil nandito ulit kayo sa mga viewers natin. Napaka-active ngayon ng mga viewers. And tingin ko mas maraming nakaka-relate lalo na pag usapang farmers and usapang presyo ng bilihin. Talagang tumutusok no? parang ayaw mo tapusin yung usapan. Pero yun po, medyo limitado yung time and hoping may natutunan po kayo sa aming Integrated Bagsakan Multi-Agency Collaboration. At ito po ang sasabihin ko, peace out, God bless po, glory to God po sa lahat ng viewers po. God bless, ingat po kayo. Glory to God. Thank you, God bless. Bye-bye. Thank you, Ma'am Jada. Sir Jerry, thank you. Sir Bert, okay na po tayo.